Sabi nila, kapag may asawa or boyfriend na, game over na. Pero sa psychology ng attraction, madalas ang pagiging taken ay isang maskara lang ng routine at pagkabagot. Kung handa kang maging mas exciting kaysa sa partner niya nang hindi ka nagmumulang desperado, panoorin mo to hanggang dulo. Dahil sa sign number 9, ituturo ko ang ultimate forbidden move na magpapaisip sa kanya kung tama ba ang pinili niya. Im ka na ba sa diskarteng bawal? Heto na ang 10 pinagbabawal na diskarteng technique. You know the better alternative. Ang pagiging better alternative ay hindi tungkol sa pagsira ng isang tahanan, kundi sa pagiging isang hindi maiiwasang option dahil ikaw ang nagpupuno sa mga puwang na pilit binabaliwala ng iba. Sa sining ng seduksyon at emosyonal na koneksyon, ang direktang paninira sa kalaban ay tanda ng kahinaan. Ngunit ang tahimik na pagpapakita ng higit na halaga ay tanda ng isang master. Pag naramdaman ng isang babae na sa piling mo ay mas naririnig, mas naiintindihan, at mas pinahahalagahan siya kaysa sa taong kasama niya sa bahay, unti-unti mong binabago ang kanyang definisyon ng kaligayahan. Hindi mo kailangang itulak ang kanyang partner palabas. Sapat na ang maging isang mas maliwanag, naliwanag hanggang sa ang dilim ng kanyang kasalukuyang relasyon ay hindi na niya kayang tiisin. The psychological fill in the blanks. Lahat ng relasyon ay may leak o pagkukulang. Iyong misyon ay hanapin kung saan nagkukulang ang kanyang partner at doon ka magtanim ng iyong halaga. Kung ang kanyang asawa o partner ay laging abala sa trabaho at wala ng oras para sa malalim na usapan, ikaw ang maging the ultimate listener. Kung ang partner niya ay masyadong diktador at mapang-api, ikaw ang maging the safe sanctuary. Sa pamamagitan ng pagiging better version ng kung ano ang wala sa kanya, lumilikha ka ng isang matinding contrast. Kaibahang ito ang magsisilbing lason sa kanyang isipan na magtatanong ng, bakit hindi ganito ang turing sa akin sa bahay? How to apply the silent superiority upang maging epektibong better alternative nang hindi nagmumulang desperado o masama, sundin ang mga hakbang na ito. No bad mouthing, huwag na huwag mong lalaitin ang partner niya. Kapag nanira ka, magmumula kang insecure. Sa halip, maging neutral ka lang. Hayaan mong siya ang makatuklas ng pagkakaiba niyo. Active emotional support. Kapag nagkwento siya ng problema, huwag mong sabihing iwan mo na yan. Sabihin mo, naintindihan ko kung bakit ka nasasaktan. Deserve mo ang mapakinggan at mabigyan ng oras. Pinupuri mo siya habang pinapamukha ang pagkukulang ng isa. Consistency is key. Ang partner niya ay maaaring maging mabait paminsan-minsan, pero ikaw ay dapat na maging consistent. Ang reliability mo ang magiging pinakamalakas mong armas upang tuluyan siyang sumuko sa iyong presensya. Pangalawang diskarte, the strategic distance. Ang bawat paglaho ay isang binhing itatanim sa kanyang isipan na magbubunga ng paghahanap. Ang sining ng pag-alis ay mas nakakaadik kaysa sa sining ng pananatili dahil ang kawalan mo ang nagtuturo sa kanya kung gaano kakahalaga. Sa mundo ng atraksyon, ang pagiging laging naririyan ay nagiging predictable at kalaunan ay nawawalan ng halaga. Ngunit ang strategic distance ay lumilikha ng isang emotional na vacuum. Pag ipinaramdam mo ang iyong lakas, talino at pagkalinga at bigla kang naging mailap, pilit niyang hahanapin ang high na naibibigay mo. Ang misteryo ay ang mitsa ng obsesyon. Kapag hindi niya alam kung nasaan ka o kung ano ang iniisip mo, ikaw ang nagiging sentro ng kanyang imahinasyon. Ang psikolohiya ng scarcity. Ayon sa batas ng supply and demand, ang mga bagay na limitado ang supply ay mas tumataas ang presyo. Kapag may kakompetensya ka tulad ng kanyang asawa o partner, ang consistency ay trabaho ng partner niya. Ang mystery naman ay ang iyong alas. Ang partner niya ay obligado na laging nandyan, kaya naman minsan ay nagiging boring o routine na ito. Ikaw, sa pamamagitan ng paglayo, ay nagbibigay sa kanya ng puwang para mamiss ka. Ang distansya ay nagpapatunay na may sarili kang buhay, may sarili kang misyon, at hindi ka umiikot sa kanyang paligid. Ang lalaking kayang lumakad palayo ay ang lalaking may pinakamataas na halaga. How to apply the push-pull dynamic. Huwag kang maging ghost, maging misteryoso. Narito kung paano mo gagawin ang tamang pagdistansya. The peak exit. Umalis ka o tapusin ang usapan kapag nasa pinakamasayang bahagi na kayo. Huwag mong hintayin na maubos ang topic bago magpaalam. Mag-iwan ka ng cliffhanger. The unpredictable reply. Huwag sumagot agad sa bawat chat. Ipakita mong busy ka sa iyong purpose. Hayaan mong magtaka siya kung bakit hindi ka na kasing bilis sumagot gaya ng dati. Vague but intriguing. Kapag tinanong niya kung nasaan ka, huwag magbigay ng full report. Subukan ang may inaasikaso lang na mahalagang proyekto. Kwentuhan kita kapag maayos na. Ipinapakita nito na mayroon kang mundong labas sa kanya. Pangatlong diskarte, intellectual intimacy. Ang pagpasok sa isipan ng isang babae ay mas mapanganib at mas nakaka-addict kaysa sa paghawak sa kanyang kamay.
Kapag naging kanlungan ka ng kanyang mga pangarap at takot, ninanakaw mo ang kanyang katapatan ng hindi mo kailangang magmakaawa. Sa loob ng isang mahabang relasyon, madalas na nalulunod ang mag-asawa sa mga logistical na usapan, bills, pagkain at mga gawaing bahay. Dito papasok ang intellectual intimacy sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga paksa tungkol sa filosofiya, tadhana at ang madidilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Nagiging mental escape ka. Inilalayo mo siya sa boring na realidad ng kanyang buhay at tinadala mo siya sa isang dimensyon kung saan ang kanyang isipan ang bida, ang deep dive ng emosyon. Kapag tinatanong mo siya tungkol sa kanyang mga pangarap na matagal na niyang ibinaon o ang mga takot na hindi niya masabi sa kanyang partner sa takot na mahusgahan, gumagawa ka ng isang exclusive bond. Ang utak ay naglalabas ng oxytocin kapag nararamdaman nating tayo ay nakikita at naiintindihan sa isang malalim na antas. Ang kanyang partner ay maaaring kilala ang kanyang katawan, pero ikaw ang nakakakilala sa kanyang kaluluwa. Ang ganitong uri ng koneksyon ay mahirap putulin dahil ikaw lang ang taong nagbibigay sa kanya ng pagkakataong maging hilaw at totoo. How to apply the mental architect. Huwag kang magtanong ng kamusta ang araw mo. Masyadong gasgas yan. Maging arkitekto ng kanyang imahinasyon. The what-if questions, hamunin ang kanyang pananaw. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mabuhay muli at walang limitasyon ng pera, anong klaseng tao ang pipiliin mong maging? The vulnerability mirror, ibahagi ang iyong sariling filosofiya sa buhay. Kapag nakita niyang may lalim ka, magiging komportable siyang ipakita ang sarili niyang lalim. Validate the unspoken. Kapag nag-share siya ng takot, huwag mong sabihing wala yon. Sabihin mo, nararamdaman ko ang bigat niyan. Sa tingin ko ang takot na iyan ang dahilan kung bakit ka matapang ngayon. Pangapat na diskarte, ang pakikinig sa kanyang mga hinaing nang walang panghuhusga ay ang paglalagay ng pundasyon sa isang gusaling ikaw ang magmamay-ari. Kapag naging salamin ka ng kanyang mga pangangailangan, unti-unti niyang makikita na ang solusyon sa kanyang kalungkutan ay walang iba kundi ang iyong presensya. Sa psikolohiya ng ugnayan, ang mirroring her needs ay ang sining ng pagpuno sa mga emosyonal na butas na iniwan ng kanyang kasalukuyang partner. Ang bawat reklamo niya, maliit, man o malaki, ay isang mapa na nagtuturo sa iyo kung paano siya dapat suyuin. Kapag nagrereklamo siya na hindi siya pinapakinggan o binabaliwala ang kanyang pagod, hindi niya kailangan ng lohikal na solusyon. Kailangan niya ng validation. Dito ka papasok bilang ang better alternative. Ang susi ay ang pananatiling neutral. Huwag mong aatakehin ang kanyang boyfriend o asawa. Kapag naging agresibo ka sa paninira, magiging defensive siya para protektahan ang kanyang desisyon na manatili roon. Ngunit kapag nanatili kang kalmado at suportado, ang kontrast sa pagitan ng iyong pangunawa at ng pagkukulang ng kanyang partner, ang mismong lason na sisira sa kanilang relasyon. How to apply the empathic strategist. Upang maging epektibong salamin ng kanyang mga pangangailangan, kailangan mong maging maingat at kalkulado. The validation echo. Kapag sinabi niyang, masyado siyang busy, pakiramdam ko hindi na ako mahalaga. Huwag mong sabihing, iwan mo na gago yan. Sa halip sabihin mo, nakakalungkot isipin na ang isang babaeng kasing halaga mo ay kailangan pang magdemand ng atensyon. Sa tingin ko, deserve mo ang mapagtutuunan ng oras. Active observation. Pansinin ang mga maliliit na bagay na nakakalimutan ng partner niya. Kung mahilig siya sa kape pero lagi itong nakakaligtaan ng partner niya, bigla mo siyang dalhan. Naalala ko lang na mahilig ka rito, pampawala ng stress. Be the safe harbor. Hayaan mo siyang maglabas ng sama ng loob nang hindi ka nagbibigay ng unsolicited advice. Ang pakiramdam na may isang tao na nakakaintindi sa kanya ng buo ay mas matimbang kaysa sa kahit anong material na bagay. Panglimang diskarte, the non-threatening friend. Pagiging kaibigan ay hindi isang hangganan, kundi isang Trojan horse na magpapahintulot sa iyong makapasok sa pinakamalalim na depensa ng kanyang puso nang hindi siya nakakaramdam ng takot o pag-aalinlangan. Sa larangan ng seduksyon, ang non-threatening friend label ang pinakamabisang paraan upang buuin ang comfort at trust. Kapag pumasok ka bilang isang lalaking walang mali siya, ibinababa niya ang kanyang guard. Hindi niya kailangang mag-isip ng mga rejection lines dahil sa kanyang paningin, safe ka. Ngunit ang katotohanan, ang pagkakaibigang ito ang pundasyon kung saan mo itatayo ang isang gusaling, puno ng tensyon at pagnanasa. Kapag komportable na siyang magbahagi ng kanyang mga sikreto, tawa at oras sa iyo, doon mo sisimulan ang transisyon mula sa pagiging sandigan patungo sa pagiging kinauhumalingan. Ang susi rito ay ang tamang timing ng paglipat mula sa pagiging platonic patungo sa pagiging playful. Kung mananatili kang safe ng sobrang tagal, mababaon ka sa friend zone.
Pero kung bigla kang magpapakita ng playful tension sa sandaling kampante na siya, magugulo ang kanyang sistema. Ang tensyong ito ay parang kuryente. Hindi niya inaasahan pero hindi niya rin kayang iwasan. Ang lalaking akala niya ay kaibigan lang, ay biglang magpapakita ng mga katangiang hahamon sa kanyang pagkababae. Ang pagkalitong ito ang mitsa ng atraksyon, ang pagtatanong sa sarili niya na, bakit bigla akong kinakabahan sa kanya? How to apply the Trojan transition? Huwag kang makulong sa pagiging bestie. Gamitin ang iyong access upang baguhin ang laro, the subtle pivot mula sa seryosong usapan, biglang magpasok ng biro na may halong flirting. Example, alam mo, buti na lang magkaibigan tayo kasi kung hindi, baka hindi ko na natapos tong trabaho ko kakatitig sa'yo. Sabayan mo ng isang nakakalokong ngiti o smirk. Breaking the touch barrier. Bilang kaibigan may lisensya kang lumapit. Simulan ang maliliit na physical contact na hindi bastos pero may mensahe. Ulad ng pagayos ng buhok niya o paghawak sa braso habang tumatawa. The what if frame. Magtanong ng mga bagay na magpapa-imagine sa kanya ng ibang klaseng relasyon. Grabe kung tayo siguro ang mag-asawa. Baka puro tawa na lang tayo buong araw, no? Panganim at pangpitong diskarte. The social proof and micro-flirting. Ang pagiging in-demand ay ang pinakamalakas na magnet sa psikolohiya ng tao. Kapag nakita ng isang babae na marami ang nagkakagusto sa iyo, iyong halaga ay automatikong tumataas sa kanyang paningin na nagtutulak sa kanya na makipagkompetensya para sa iyong atensyon kahit meron na siyang iba. Sa mundo ng seduksyon, ang social proof excellence ay ang sining ng pagpapakita na ikaw ay isang prize. Ang mga babae ay natural na attracted sa mga lalaking pre-selected ng ibang kababaihan kapag nakikita niya ang mga komento sa iyong social media o ang paraan ng pagtingin sa iyo ng ibang babae sa tuwing lalabas kayo. Kakaroon siya ng tinatawag na fear of missing out, FOMO. Nagsisimulang magtrabaho ang kanyang subconscious. Bakit marami ang may gusto sa kanya? Mayroon siyang katangiang hindi ko pa nakikita. Ang kompetisyong ito ay naglalagay sa iyo sa posisyon ng kapangyarihan, hindi ikaw ang naghahabol, kundi ikaw ang hinahabol. Dagdagan mo pa ito ng microflirting, ang sining ng paglalaro sa hangganan ng disente at mapangahas. Ang paggamit ng mga salitang may double meaning. Lumilikha ng isang secret language sa pagitan ninyong dalawa. Ito ay isang paraan ng pagpapakilig na hindi nagmumulang bastos, ngunit siguradong mag-iiwan ng mali siya sa kanyang isipan. Ang microflirting ay nagbibigay sa kanya ng dopamine, hit na hindi niya nakukuha sa kanyang partner na nagpapanatili sa iyong imahe sa kanyang isip kahit magkahiwalay kayo. How to apply the magnetic alpha? Huwag kang maging hayagan. Hayaan mong ang paligid mo ang magsalita para sa iyong halaga. Passive showcase, huwag mong ipagmalaki na marami kang kachat. Hayaan mong aksidenteng makita niya ang mga notification mo or magkwento ka tungkol sa isang kaibigang babae na humihingi ng pabor sa iyo. Hayaan mong ang imahinasyon niya ang gumawa ng kwento. Master the innuendo. Gumamit ng mga pahayag na pwedeng i-interpret sa dalawang paraan. Example, masyado kang mapanganib kasama, baka hindi ko mapigilan ang sarili kong maniwala sa lahat ng sinasabi mo. Ang sandaling pagtigil o pause ay ang susi sa tensyon. The look but don't touch frame. Ipakita mong komportable kang makipag-usap sa ibang babae sa harap niya, pero manatiling tapat ang iyong atensyon sa kanya kapag kayo na ang magkausap. Ipadama mo sa kanya na siya ang panalo sa gabing iyon, pero kailangan niyang mag-effort para mapanatili ang posisyong iyon. Pangwalo at pangsiyam na diskarte, the hero and the emotional pivot. Ang bawat pagkakataong pinahihintulutan mo siyang sumandal sa iyong balikat, isang hakbang patungo sa pagbuo ng isang mundong ikaw. Ang sentro, kapag naging reliable ka sa mga sandaling bigo ang iba, binubura mo ang imahe ng kanyang partner at pinapalitan ito ng iyong sariling anino. Sa psikolohiya, ang hero instinct ay ang likas na pangangailangan ng isang lalaki na maging tagapagtanggol at tagapagbigay. Ngunit sa panig ng babae, ito ay ang paghahanap ng kakayahan. Kapag hinayaan mong humingi siya ng tulong sa iyo, mula sa pag-aayos, ang sirang gamit hanggang sa pagdedesisyon sa mahahalagang bagay, pinatutunayan mo na ikaw ang mas competent.